beginning at verse 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mga magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Verse 10. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at liligaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng kami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas. Verse 14. Dito po tayo matapos sa verse 14. At ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Sa naman dito sa Book of Revelation, chapter 22, verse 11, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanya pong mga salita. Tayo po'y sumandaling manalang. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu. O Diyos, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon sa biyaya mo. Salamat Lord God. At binabagyo po ang norte at patuloy ang malalakas na pag-ulan dito sa Pilipinas. Salamat Lord dahil nariyan ka na patuloy mo kaming iniingatan. Na ngayon ay naka-join in po kami sa iyong gawain Lord God. Salamat Panginoon sa platform na ito. Daily Devotion Bible Study. At dalangin ko po na ikaw po ang siyang mangusap. Ikaw po ang siyang magsalita Panginoon. Alisin mo po ang aking unawa. Alisin mo po ang aking nalalaman, Panginoon. Bagkus, Lord, ikaw ang siyang magsalita. Ikaw, Lord, ang siyang mangusap. At itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na upang ikaw ang kanilang maranasan, maobserbahan, at hindi po ang aking kahinaan. Salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito.
At dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan po ng iyong gawain. Salamat ng maraming marami. Muli, Panginoon, ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Napakaganda yung ating topic ngayong gabi at alam ko po na napapanahon. Amen. Sa lahat ng mga nakikita natin, naririnig natin sa mga social media, sa mga bali-balita, intact na intact po ito yung sinabi ng ating Panginoon na nagbigay po siya ng viewing, no? Ng pagpapakita na malapit na ang araw ng pagparito o pagdating ng ating Panginoon. Yung mga babala, yung mga alarming. Amen? At ito po ay naka-address sa atin pong mga mananampalataya, sa mga alagad ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, walang maititirang bato, kahit anong bato. Kaya lahat ay iguguho. Amen? Kaya lahat ay mapaparam. Lahat ay mababaliwala. At sinabi po na magkakalindol sa lahat ng mga dako. Mag-aaway ang bansa kapwa sa bansa. Marami po ang magtataksil. Marami po ang manlalamig. Amen? Marami pong mga manlalamig, sabi po doon. Sabi nga ng Revelation, yung mga masama ay magpapakasama pa. Pero yung mga mabubuti ay lalong magpapakabuti. Amen. Ito pong propesiya ng ating Panginoon. Mangyayari po ito. Amen. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon, mangyayari po yan. Indol, mangyayari yan, mga kapatid. Pero ang tanong, paano po hinaharap? Paano po ba natin pinanghahawakan? Paano ba natin isinasabuhay? Propesiya ng ating Panginoon. Amen. Dito po sa Bible, from Genesis to Revelation, may mga panahon, no, may mga dispensation. Nahati po ang Biblia sa dispensation. Sa time ni Adam at ni Eve, dispensation of innocence, di po ba? Sa time ni David, di ba? Dispensation of law. Sa panahon natin ngayon, ito po yung dispensation of grace. Grasya talaga ng Panginoon. Itong grasya ng Lord sa atin, napakalaking biyaya, pag-ibig po ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na itong sinabi ng ating Panginoon, yung kanyang pagparito, after ng grace, after po ng dispensation of grace, mayroon pong susunod, yung tinatawag na tribulation. Dispensation of tribulation. Yung tribulation po'y kapighatian, paghihirap. Sabi nga ng ibang mga Bible scholar, ito po'y galit ng Diyos. At naniniwala po ako na lahat po tayo ay mayroon pong katayuan patungkol sa dispensation. Amen? Mayroon tayong pinanghahawakan pagdating sa dispensation of grace o dispensation ng tribulation. At ako po ay naniniwala, ang stand ko po, bago dumating ang kahirapan, kapighatian, yung galit ng Diyos, wala na tayo. Kinuha na tayo ng Panginoon. Kasi kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka pababayaan, hindi ka hahayaan ng Diyos na maranasan natin ang buhay ng tribulation. Amen.
Bagamat sinabi po na ang manatiling nagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano yung pagtitiis? Siyempre pagtitiis po, ang mga Kristiyano po ay marami pong dapat na matutunan tayo sa pagtitiis. Amen? Yung ginagawa po natin, pagtitiis po. Kahit umuulan, nandyan tayo na nasa gawain ng Panginoon. Amen po. Yung magpipray ka lang, bigyan mo ng oras ang Panginoon kahit antok na antok ka. Hallelujah. Nandyan tayo. Tiis lang. Kung ano yung mayroon tayo na ibinigay ng Panginoon, tiis lang. Amen. Kahit pag-araw ng tag-araw, kahit napakainit ang panahon, tiis lang. Kahit ang simbahan ay mainit, dahil walang aircon, tiis lang. Pero maraming mga Kristiyano lilipat ng church kasi doon ay aircon. Hello? Amen. Kahit na hahayo at mainit, maulan, hayo pa rin. Kahit na ang ating i-invitein or prospected na makakilala sa Panginoon ay nakakairita dahil maraming tanong, maraming panunuligsa, tiis lang. Gampanin ang dapat gampanin sa Panginoon. Hallelujah. Amen. At ang higit sa lahat, yung buhay natin, ibinigay natin sa Panginoon. Amen. Kaya yung pagtitiis na yan, na manatiling nagtitiis hanggang wakas yang maliligtas. Yung tribulation po kasi, lalayuan ka ng kamatayan. Gusto mo nang mamatay, hindi ka mamamatay. Kasi lalayo sa iyo ang kamatayan. No po? Grabe ang taggutom. Nandyan na, no? Mga tatak-tatak, ika nga. Diyon sa tribulation yon. Pero sa grace, wala pa po. Amen. Wala pa po tayo sa dispensation of tribulation. Nasa grasya pa tayo ng Panginoon. Anytime naman, babalik si Lord kahit ngayon pwedeng dumating si Lord eh. Pero bakit hindi? Kasi alam ko, naniniwala ako na ang lahat ay binibigyan ng pagkakataon pa para maligtas. At alam ng Panginoon na marami pang mapapahamak. Alam ng Panginoon na marami po ang mapapariwara. Amen? So, itong sinabi ng ating Panginoon, makikita natin we are living on the last days. Kaya ang topic natin, we are living on the last days. Minsan may tatanong po ng maraming mangangaral, narinig ko na yan, yung living on the last days. Last days, 30 years ko nang narinig yan, na living on the last days. Yung iba, 50 years ko nang narinig yan, na we are living on the last days. 100 years ko nang narinig yan, ipinapangaral na yan, living on the last days. Alam niyo po, hindi natin kayang abutin ang time frame ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin kayang isipin at tumbasan ang araw ng Panginoon. Kasi sabi sa aklat ng 2 Peter chapter 3, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. So, ibig sabihin, ngayon ay 2026, 2 araw lang sa Panginoon. Amen. Kaya we are living on the last days. Ito po ay ipinapakita ng Panginoon na yung malapit na ang kanyang pagparito. Alam niyo, malapit na po si Lord. Kaya nga, be ready always. Amen. Be ready. Dapat lagi tayong handa. Lagi tayong naka-ready. Pag sinabing be ready, no po, dapat tayo ay madatnan ng Panginoon na nagbabahagi ng salita niya.
dapat madatnan tayo ng Diyos na naglilingkod po sa Panginoon. Amen. Kasi ipinapakita na po ng Panginoon ang mga senyales na malapit na talaga siyang dumating. Pero minsan, sabi ko nga po, paano natin na isasabuhay ang mga propesiya ng Panginoon na ito? Amen? Yung mga sinabi po niya. Minsan may mga mangangaral na, darating si Lord sa buwan ng ganito, sa araw ng ganito, sa oras ng ganito. Hinuhulaan na nila kaagad kung kailan darating si Lord. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi natin alam. Ito'y babala na para tayong mga Kristiyano, mananampalataya, lalong maglingkod sa Panginoon. Amen. Sinabi po ito ng ating Panginoon para lalo tayong maglingkod, i-maintain ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi natin alam ang araw ni ang bukas. Amen. Hindi natin alam. Kaya nga yung word nga na ang pagparito ng Panginoon ay parang magnanakaw, sabi po di ba? Kaya nga ginamit yon kasi nga alangan naman, sasabihin pa magpapaalam yung magnanakaw sa atin, walang ganun eh. O nanakawan kita bukas, hindi naman ganun eh. Kaya nga yun ang ginamit doon eh, para be aware at mapagbantay tayong mga mananampalataya. Pero dito po, na ipapakita na po ng Panginoon, number one, na nakikita natin sa buong paligid po natin is Antichrist. Mga false Christ. Mga nagpapanggap na sila'y Kristiyano, sila ay Kristna kay Kristo. Mga bulaang Kristo. Mga bulaang mangangaral. Kaya nga sinabi ko dyan na Christ, false Christ. Kasi sino ba si Jesus? Who is Jesus in our lives? Amen. Si Jesus po ang nagbigay pag-asa sa atin. Si Jesus lang ang tanging daan ng kaligtasan. Si Jesus lamang po. Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, sabi ni Jesus. I am the way, sabi ni Jesus. Siya lamang ang tanging daan ng katotohanan at ang buhay. Walang sino man. Pero marami pong mangangaral. Dito ang daan. Magbautismo ka lang at doktrinado bautisto ka lang ay ligtas ka na rito. Dito ang daan, makinig ka lang sa akin, maliligtas ka na. Amen po ba? The Antichrist. Amen. Ang Antichrist po, sila po yung nagsasabing, dito ka para maligtas ka. Dito ka sa amin para maligtas ka. Dito ka sa amin, makinig ka lang sa amin para maligtas ka. Pero lagi nating tandaan, si Jesus lamang ang tanging daan ng kaligtasan. Amen. Dito po sa ganitong gawain, tayo po ay patuloy na nagpapalago ng ating spiritual. Ang Panginoon po ang ating manunubos at tagapagligtas ng ating pong buhay. Amen. Ang Antichrist, mga kapatid, papasukin po ang mga mananampalataya. Ang mga Bible scholar nga po yung ginawang movie ng kahirapan, inuusig ang mga mananampalataya. Anong gusto mo? Tanggi mo ba si Jesus? Di ba? Ang Antichrist, mga kapatid, nagpapanggap na sila ang mga Kristo. At makikilala mo sila sa kanilang aral. Amen? Makikilala mo sila sa ipinapangaral na salita. Katulad ni Iglesia ni Manalo. Dito mayroon na po, marami. Naka-placard sila, evangelical, born again, crusade. Pero pag pinasok mo sila, grabe po. Itinakwil nila si Kristo. Dahil si Kristo po'y tao lang. Pero yung kanilang Manalo ay anghel. Grabe. Wala namang pangalan sa Bible. Di po ba?
At at ang kanilang ginagawa po kaya sila dumadami kasi organization. Amen, makinarya. Hindi lang po 'yun. May mga humahayo po nakalagay Kristo, Christ, Jesus. Nasa dibdib nila Jesus Christ. Pero si Jesus ay tinatakwil nila. Amen. Frontliner nila si Jesus. Kasi ito po yung sabi ng Panginoon maraming bulaan. Mag-ingat kayo at kayo'y ililigaw nila. Maraming ililigaw. Amen. Maraming inililigaw. Hallelujah. Katulad noong, ito mga binabanggit natin kasi sinabi ng Bible. Amen. Kaya ang mga anti-Kristo po ay hindi po si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Yun. Dahil tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, wala po tayong ibang kaligtasan at manunubos at kaligtasan kundi ang ating Panginoon. Si Jesus lang, hallelujah, ang ating Panginoong Kristo lamang po ang manunubos ng ating mga kasalanan. Ang tagapagligtas po natin. Kaya nga, marami po mga Kristiyano na katulad natin, mananampalataya na talaga. Ganitong aral ang kanilang pinapangaral pero ngayon iba na ang kanilang pinapangaral. Sila ay pinili. Yes, tayo po'y pinili pero yung elect ay tinwist na ng dyablo dahil wala nang palataya ang mga elect. Sabi ng katuruan nila. Pinili sila, inelect sila, kaya kahit saan sila pumunta, ligtas sila. Kahit mag-inom sila, ligtas sila. Kahit mambabae sila, ligtas sila kasi pinili na sila. Wala na silang pananampalataya kasi ang aral nila, kung si Satanas ay nanginginig sa pananampalataya, si Satanas ay malaki ang kanyang pananampalataya kaya hindi sa pananampalataya ang kaligtasan. Yan ang mga antichrist. Kasi pag pinakinggan si Satanas, any single words, papasok siya sa buhay mo. Kaya wag nating i-allow dahil si Satanas ay identify na siya ay ama ng kasinungalingan. Walang totoo sa kanya. Kahit nabanggit sa Bible na nanginginig pa sa pananampalataya. Ang pananampalataya po'y pagsunod sa Panginoon. Amen? Ang pananampalataya po ay pagbibigay kaluguran sa Diyos. Pero si Satanas hindi siya ganon. Laban siya sa Diyos. Kaya hindi totoong siya'y mananampalataya. Peke ang kanyang pananampalataya kung mayroon man. Pero I strongly say, si Satanas po ay hindi mananampalataya dahil siya ay sinungaling. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po mga kapatid, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, ng ating Panginoon ang pag-asa natin. Amen po. Hallelujah. Marami po, laganap na po ngayon ng Antichrist, mga kapatid. Ng Antikristo. Hallelujah, mga bulaang mangangaral. Kaya nga sabi diyan lagi kong sinasabi, Lord, nasaan na ako sa parting ito? Sabi mo may bulaang mga, ako na ba ito, Lord? Di ba? Masasagot po hindi po ito, hindi ako ito, Lord. Yung Antikristo kasi ang itinataas ko, ikaw, Panginoon. Ikaw lamang ang aking itinataas, ikaw lamang ang aking tagapagligtas, Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa'yo lamang ako, Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Number 2, global turmoil. Yung pandaigdigang kaguluhan. Nakikita natin yan. Pandaigdigang kaguluhan. Alam niyo po ang bayang Israel, ngayon, update ngayon, ang bayang Israel, pwede kang umuwi ng Pilipinas ngayon pero hindi ka na pwedeng pumunta ng Israel pa ngayon dahil amen. At nagkakaroon na po ng economic
economic war. Hindi lang missile ang kaguluhan kung maging ekonomiya. Amen, nag-aaway ang mga bansa sa bansa. Hindi lamang po diyan, mga kapatid. Dito nga lang sa Pilipinas, ito yung ginagamit ng kaaway. Mga pastor sa pastor nag-aaway dahil sa paborito at dahil sa pagkakaiba-iba ng paniniwala sa politika. Marami ang kaaway. Amen. Mga kaguluhan. Even in our church. Amen. Kahit sa mga churches, mga kapatid. Hallelujah. Marami po ang kaguluhan ngayon. Amen. Mga division. Hallelujah. At sinabi po yan ng ating Panginoon. Amen. Pandaigdigang kaguluhan. Mapapansin po natin yung nag-aaway, di po ba? Hallelujah. Mga leader ng bansa kapwa sa bansa. Nag-aaway-away po. Kaya ito po mga kapatid, yung bagay na yan po ay sinabi ng Panginoon at yan ay mangyayari. Kaya nga dito, kaya nga lagi tayong maging aware at lagi tayong magbabad sa panalangin at sa patuloy na pagpapasakop sa ating Panginoon. And then number 3, yung tinatawag na persecution, yung pag-uusig. Sinabi po diyan ng Panginoon na tayo ay, ang mga mananampalataya ay uusigin. Hallelujah. Na grabe po ang pag-uusig po na mararanasan ng mga mananampalataya. Babasahin ko po mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po dito sa verse 9, kung magkagayoy bibigay kayo ng kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mapalad po tayo dito sa Pilipinas kasi ang bansang Pilipinas po ay malaya na naipapahayag ang salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa mga pulis, dahil binigyan po kami ng pagkakataon na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga kapulisan at sa mga investigador pa, yung department ng aming pong tinuturuan. Kasi ang gobyerno po ay nagpatupad po ng mandatory sa mga pulis. Kasama po sa libro nila yon, yung swim, yung weekly interactive meeting na Word of God, may mga modules po. Sabi ko, salamat sa Diyos dahil napakalaking biyaya na malayang na ipapahayag ang salita ng Diyos sa mga kapulisan. Unlike sa mga ibang bansa, di ba? Like Middle East, di ba? Lalo na sa North Korea, mayroon na pong nahatulan ng life imprisonment dahil nahulihan sila na nagba-Bible study sa loob ng bahay. Yung buong pamilya na yon, life imprisonment ang kanilang hatol, ang kanilang parusa, kahit na po yung 3 years old na bata nahatulan ng life imprisonment dahil doon. At sabi po ng batas ng North Korea, 5 generation, hanggang 5 generation may kaso na. Grabe po. Grabing pag-uusig, di po ba? Nahulihan lang sila na naggagawain, may Bible study. Hanggang 5th generation parusa ng life imprisonment doon sa bansang iyon. Napaka-tindi yun, kasi dito,
kung magkagayo ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Amen? Sa Middle East matindi po bawal ang Bible. Sa China may balita na yung Bible ay pinapalitan na nila ng words. Pinapasama na nila ang Panginoon. Dito sa atin sa Pilipinas, ang pag-uusig lang naman natin dito, 'di ba? O ikaw born again ka, wala ano ka diyan, 'di ba? Mga buwang agin 'yan, mga ganon. May kapatiran po kami sa church na hindi pa mananampalataya ang asawang lalaki. Alam niyo ang ginagawa po niya? Pagdating ng gabi ng Saturday, binabasa nung lalaki lahat ng damit ng babae para lang hindi maka-attend sa church. Grabe ano? Pero gumagawa pa rin, pilit na gumagawa ng kapamaraanan yung babae para lang makadalo sa church. Umiiyak siya. At nabalitaan ko ngayon kasama na niya ang asawa niya nagdidigod sa Panginoon. Marami pong mga pag-uusig. Sa akin po, una po nung ako po'y na-born again, na-share ko sa mga parents ko kasi magulo ang buhay namin noon. Parents ko ayaw nila. Sabi sa akin, pagka ikay mag-born again diyan, sabi sa akin ng father ko, tatambakan ka ng problema. Pero sabi ko naman, kahit hindi ako mag-born again tay, may problema pa rin. Pero salamat dahil born again po ako, naglilingkod sa Panginoon. Dumating man ang problema, kasama ko ang Diyos. Susolusyon, lulutas sa mga trials and problems sa aking buhay. Amen. Kaya, sa buhay po natin bilang mananampalataya, hallelujah, yung pag-uusig, bahagi na po yan ng ating paglilingkod. Minumuld lang ng Panginoon. Amen? Kaya the more na nakakaranas tayo ng pag-uusig, tinatrabaho ka lang ng kaaway. Sabi ko nga sa mga kabataan, pagka inuusig kayo, anong mga pag-uusig na nangyayari? Sabi nila, pupunta na naman daw kami dito para naman kaming mga ano daw, mga banal-banal, ganon sila. Kaya sabi ko, pag tinanong kayo kung saan kayo punta, anong sagot nyo? Sasagutin nyo sila na, to the church, praise the Lord, hallelujah, amen, amen. Di ba? Pag sinabing, saan ka punta? To the church, praise the Lord, hallelujah, amen, amen. O di ba? Sabi ko sa kanila, tawanan naman sila. So, hindi po tayo exempted sa mga pag-uusig. Depende po, iba-iba po yung mga pag-uusig na nararanasan po natin. Hallelujah. Pero katulad sabi ko po, mapalad po tayo dito sa Pilipinas na malaya na ipapahayag ang salita ng ating Panginoon. Amen? And then lastly, yung tinatawag na betrayal. Amen? Pagtataksil. Hallelujah. Pagkabahagi. Pagkakampi-kampi. Amen? Hallelujah. Mga panlalamig ng pag-ibig ng marami. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Minsan nga po mas pipiliin na lang yung mga message na papabor sa kanila. 'Di ba? Pipiliin na lang yung salita na papabor, no? Sa kanila. Hallelujah. Kaya dito po sa panghuli mga kapatid na words ng ating Panginoon, yung pagtataksil. Amen. Sa panahon nga ni Jesus, 'di ba, may Judas, 'di ba? Kaya sa atin dito, kinakailangan tayong laging humingi ng wisdom sa Panginoon.
Alam niyo po ang wisdom na binigay ng Panginoon sa mga Israelites bago nila itayo ang templo ng Jerusalem. Inuna muna nila ang pader, ang boundaries. Ang itinayo nila bago nila itayo ang Jerusalem, mayroong pader na itinatayo muna sila. Yung pader is nagre-represent na kapag may gustong lumusob sa Jerusalem, hindi ka agad-agad makakapasok. Bakit po? May pader, may gate, amen? May division. Minsan sa spiritual natin, sa paglilingkod natin, kapag ka laging open, pass and by, delikado. Kasi hindi natin alam ang pagpasok ng kaaway. Di po ba? Unlike sa Israelites, yun ang ibinigay ni Lord na wisdom sa kanila. Na kaya kapag ka may planong gustong lusubin ang Jerusalem, hindi ka agad-agad makakapasok. Kasi may bantay pa doon sa pader. Minsan ganun tayo sa ating paglilingkod. Dahil sinabi po ng ating Panginoon, manlalamig ang pag-ibig ng marami at ipagkakanulo ang bawat isa. Kaya may kaguluhan. At napakahirap na kapag pumasok ang kaaway na hindi mo namamalayan. Parang isang sundalo na napasok na yung kuta. Napasok ka na ng kaaway. Barilan na doon, di ba? Hindi ka nakapag-ready kahit saan ka na magtago. Kahit anong makita mo na magpagtataguan. Unlike doon sa naka-ready ka talaga. Naka-prepare ka talaga. Nakikita mo yung pagpasok ng kaaway. Dahil mayroong pong pader. Kaya sa buhay natin bilang mananampalataya, amen, kinakailangan tayo'y magkaroon ng boundaries. Amen? Hallelujah. Dahil ang ating kaaway ay hindi natin alam kung kailan luluso. At mahirap, sabi ko nga, napakahirap na mapasok ka na ng kaaway na hindi mo alam. Amen? Hindi ka makapag-ready. Hindi mo alam kung anong gagawin. Parang sa madalit illustration ko ay yung pagpasok sa trabaho. Di ba? Pagka late ka na pagpasok ng trabaho, nagmamadali ka na, di ba? Hindi mo na alam ang gagawin mo eh. Parang, siyempre, naku, late na ako, ganun. Lalo na pagka mayroong kang quota na hinahabol sa isang team, di ba? Sa isang production, may quota na hinahabol yan eh. Naku, nagmamadali ka na sa pagsuklay, di ba? Minsan nasa tricycle ka, nasa jeep ka, nasa taxi, nagguguhit ka pa ng kilay dahil sa pagmamadali mo, hindi mo naguhitan ng maigi yung isa naguhitan mo ng maigi, baliktad. Yung iba naman, ang naguhitan lang yung kanan, yung kaliwa hindi niya naguhitan. Kaya pagdating sa trabaho nagmamadali, ay wala kang kilay. Ha? Kasi nagmamadali ka eh. Di ba? Late na eh. Parang ganoon. Natataranta ka na. Ay, sasabihin na naman sa'yo ng katrabaho mo, bakit? Baliktad ang short mo, ang uniform mo, baliktad. Ayaw nga pala. Di ba? Kumbaga, nawawalan ka na ng balanse. Pagdating mo sa production, nagkakalampagan lahat kasi nagmamadali ka na. Di ba? Parang ganoon, mga kapatid. Yung betrayal, tinatawag po, mangyayari po yan. Kaya nga tawag dito, mayroon pong inspirational word. Hindi lahat ng panahon, 'di ba? Mauunawaan mo ang bawat isa, 'di ba? Pero bakit pinapahintulutan ni Lord na dumarating yung time na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan yung kaibigan mo? Hallelujah. Kasi gusto ni Lord sa buhay natin, Lord, dito mo ako makikilala kung sino ako. 'Di ba? Lalo mong pangingibabawin ang pag-ibig, 'di ba? Ang pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Kaya dumarating po yung ganoon para
lalo mong pagtibayin ang pagmamahal natin, pag-iibigan at pag-uunawaan po natin. Amen? Praise the Lord! So, dito, ang ganda po nito kasi ang napakagandang word ng ating Panginoon dito, sinasabi na niya yung mga nangyayari. Yung alarming, di ba? Pagka, di ba sa mga company or kahit saan, pagka mayroong mga sunog, di ba? Mag-a-alarm ka agad o magiging aware ka na, parang gano'n. Pag may babala, di ba? Magiging aware ka na, di ba? So, yun po mga kapatid. So, dito, sabi nga, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Kaya magkakaroon na ng tampuhan, di ba? Yung mga ganyan ay sinasabi rin ng Panginoon. Minsan yung kaibigan mo magtatampo sa iyo, di ba? Minsan yung kaibigan mo parang madidistumble sa iyo. Pero bakit pinapahintulutan ng Panginoon yung mga ganoong bagay? At naniniwala ako pahihintulutan ng Panginoon yung mga ganoong bagay. Para lalo nating i-treasure yung sarili po natin. Amen? Kaya nga laging sinasabi na tayong mga mananampalataya ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Punong-puno ng, alam niyo yon, tayo ay punong-puno ng pag-uunawaan. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ni Lord 'di ba? Sabi niya, pag binato mo ng bato, binuto ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Amen? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Paano ngayon? Social media na, 'di ba? Mga post-post, parinig-parinig, 'di ba? May mga ganoon. Hallelujah. Batuhin mo ng GCash, o 'di ba? Pimaya, 'di ba? May mga ganoon ba mga kapatid, 'di ba? Parang sa kapitbahay pagka medyo nararamdaman mo medyo stumble sa iyo, magluto ka ng napakasarap na pagluluto. Tapos bigyan mo ng pahigupin mo ng napakainit at napakasarap mong niluto. Iwan ko lang kung yan ay magtampo pa, magalit pa. 'Di ba? Hallelujah. Pagka ang ating kaibigan ay binigyan mo ng, alam mo 'yon, yung pagmamahal talaga na ah, ah, na gift para sa kanya. Ganyan nagkasundo si Esau at si Jacob, 'di ba? Si Esau gusto niyang patayin si Jacob nung mga panahon na 'yon kasi si Jacob dinaya niya si Esau. Kinuha niya ang authority. Amen? Kaya nga sabi ng mga Bible scholar, si Jacob ay mandaraya at mandarambong. Kaya nung time ng pagkakataon na makasalubong na niya si Esau, ang kanyang kuya, natakot siya. Kasi alam niya yung galit ni Esau. At alam ni Jacob yung ginawa niya. Pero anong ginawa ni Jacob? Hindi na niya matakasan si Esau. Makakasalubong na niya ang kanyang pangkat at pangkat ni Jacob. Magkakaroon na ng digmaan ito, sabi ni Jacob. Pero hindi. Anong ginawa niya? Yung unang pangkat, nagbigay siya ng pasalubong sa kanyang kuya. Dahil may nagsabi sa kanya, Jacob, makakasalubong mo na si kuya mo. Galit na galit sa'yo. Pero ang ginawa ni Jacob, hanggang 3 na pangkat ang pinapasalubong kay Esau. Sabi ng kapangkat, Esau, ito yung bigay sa iyo ni Jacob, nandyan sa unahan. Pasalubong sa iyo. Alam niyo sa ginawa ni Jacob na yon, nawala ang galit ni Esau. Yes. Kaya nung nagkaharap na si Esau at si Jacob, nakaredy si Jacob, nasaktan na siya ng kanyang kuya. Pero hindi. Dahil sa gumawa ng paraan si Jacob para manumbalik yung pagmamahal ng kanyang kuya sa kanyang kapatid. Akala niya sasaktan siya ni Esau, pero hindi. Hallelujah. Kasi po mga kapatid, the more naniniwala po ako na ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama.
Amen. Kaya sa atin bilang mananampalataya, gawin natin ang para sa Panginoon. Kasi kapag ginawa mo ang para sa Panginoon, gagawin din ng Diyos ang kanyang paraan para sa Amen? So yun lang mga kapatid. Ayan, medyo na po ako overtime. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, ano ang ating topic? We are living on the last days. Hallelujah. And then yung aking puntos po, yung sinabi nga ng ating Panginoon na lilitaw ang Antikristo. Amen. And then yung pangalawa, yung pandaigdigang kaguluhan. Amen. And then pangatlo, yung persecution, yung pag-uusig. And then betrayal, yung mga pagtataksil or mga pag-aaway-away, mga ganun. So, yun po mga kapatid, at ang ating pong dito, ang ating pong conclusion, kapit lang kay Lord. Amen. Lagi lang tayong manalangin, lagi lang tayong magbasa ng salita ng Panginoon, at lagi lang tayong dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ka aming Panginoon, tayo po'y manalangin. Father God, thank you po sa gabing ito. Salamat Lord sa iyong munting mensahe. Alam ko po, O Diyos, na itong mga revelation mo po sa amin, yung prophecy mo, Panginoon, pangahawakan po namin ang patuloy na relasyon namin sa iyo. Thank you Lord dahil sa lahat ng revelation mo, kami po yung nasusumpungan mo na naglilingkod, na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Abba Father. At tunay nga, Panginoon, na muli binabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Thank you po mga kapatid.